Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. Bangon na po tayong lahat ngayong Sabado ng umaga at rain or shine, dapat lagi tayong nagbabantay sa lagay ng ating panahon. Laging tatandaan, mabuti nang nagtatanong at makulit kaysa ang mga sakunang gawa ng panahon ay ating masapit. Simulan na po natin ang ating programa live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Sabado, September 28, 2013. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng ating weekly weather recap. Lunes, September 23, maulang panahon ang sumalubong sa atin, gawa ng habagat na siyang naging dahilan ng pagtataas ng rainfall warning signals dito sa Metro and Mega Manila. Pero noong Tuesday, bahagya namang bumuti ang lagay ng panahon sa kabila ng pag-iral ng habagat. Pagsapit naman ng Wednesday, isa na namang panibagong low pressure area o LPA ang ating namataan sa may Mindoro at noong Huwebes, September 26, ito'y naging isang ganap na tropical depression at tinawag nga natin sa pangalang Paulo. Kahapon natanggap po natin ang magandang balita dahil tuluyan na nga pong nakalabas ng bansa si Bagyong Paulo, pero ganoon pa man sa kanyang paglabas, isang panibagong low pressure area ulit ang ating namataan sa may silangang bahagi ng Mindanao. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa ng Pag-asa ang nasabing weather disturbance. At ngayon naman mga kababayan, alam na natin lagay ng ating panahon. Magiging maulan pa rin kaya kahit nakalabasan ng bansa si Bagyong Paulo. Para bigyan tayo ng updates, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Harry, at magandang umaga rin po sa ating mga tagapanood ng Panahon TV. Alright, Mr. Cada, good news nga po, no? Dahil kahit naging tropical storm na si Bagyong Paulo, ay nakalabas na ito ng ating bansa. Sa ngayon ba, makakaapekto pa rin po ba ito sa Pilipinas? Pag-iibayuin pa rin po ba nito ang hanging habagat? Sa ngayon ay talagang lumabas ng tuluyan ng ating binabantayan na bagyo na si Tropical Storm Paulo. Patuloy nga po itong lumalakas, papalayo sa ating bansa at papunta nga po ito dito sa may bahagi ng Vietnam. Ngayon ay nakakaapekto pa rin sa atin ang hanging habagat. Halos meron pa rin bahagyang paghatak ang bagyong si Tropical Storm Paulo. Alright, Mr. Cada, kasabay po ng pag-iral ng habagat, mahalagang kumustahin po natin ang ating mga karagatan. May nakataas po ba tayo na gale warning sa kasalukuyan? Sa ngayon ay wala naman tayong nakataas na gale warning dahil halos ang habagat na hatak dito ng Bagyong Paulo dito lang sa may offshore, dito sa may bahagi ng West Philippine Sea. At ang mga pag-alon ng karagatan halos mga katamtaman lang hanggang kung minsan ay maalon. At yung mga laking bahagi ng ating bansa dito sa may area ng Northern Luzon, dito sa may bahagi ng Kabisayan at Mindanao, halos banayad hanggang katamtaman lang ang pag-alon ng karagatan. Alright, that's great news mga kababayan. Ayon nga po kay Pag-asa weather forecaster Fernando Cada, wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan. Pero ganoon pa man, ang lahat ng mga kababayan natin mangingisda ay inaabisuan pa rin na mag-ingat, of course. And Mr. Cada, no, bagaman kalalabas pa lamang ng bansa ni Bagyong Paulo, may panibagong low pressure area naman po tayong namataan sa may Mindanao. Ano po ba yung latest ukol sa nasabing sama ng panahon? Sa ngayon ay patuloy nating binabantayan base dito sa ating satellite. So ito yung kaulapan na nakikita natin sa likuran natin na isang low pressure area. Kasalukuyang nasa layo itong 710 km dito sa silangan ng Kabisayaan. Sa ngayon ay halos yung kaulapan niya ay numinipis at nawawala yung pinakang define na sirkulasyon. So inaasahan natin na 50-50 magiging isang ganap na bagyo ito, pero patuloy tayong magmo-monitor sa mga susunod na oras. Alright, Mr. Cada, nabanggit niyo po, no, na bukod dito sa low pressure area na nasa loob na po ng ating PAR, meron pang isang low pressure area sa labas po ng ating bansa. Magsasanib po ba itong dalawang sama ng panahon na ito? Ano po bang idudulot nito sa lagay ng ating panahon?
Yes, tama ka dyan, Harry. Meron pa rin tayong isang LPA o low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga senaryo nagpapakita base sa ating mga model na kung saan yung cloud ban o kaulapan nitong binabantayan nating LPA sa loob ng PAR at itong isang LPA na nasa labas ng PAR, halos magkakaroon sila ng pagsasanib ng mga kaulapan. At yun ang patuloy nating imo-monitor kung yung LPA na dalawang ito ay magiging isa na lamang at sa mga susunod na oras, kung may posibilidad na maging isang ganap na bagyo, ay patuloy nating ibibigay ang update sa ating mga kababayan. Alright mga kababayan, atin po narinig si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Sa kasalukuyan ay minomonitor po ng Pag-asa itong dalawang nasabing sama ng panahon. Kung kaya't dapat tayo gawin din natin ang ating part, patuloy din nating i-monitor ang lagay ng ating panahon nang sa gayon ay lagi tayong handa anumang oras. At Mr. Cada, base sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa, ano nga bang mga dapat asahan sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado? Para ngayong araw ng Sabado sa ating mga kababayan, dahil nga lumabas na ang bagyong si Paulo, nandiyan pa rin yung ating southwest monsoon. Pero ang epekto na lang natin, dito sa atin ay mga light to moderate lang, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at dito sa may mga sa kanlurang Kabisayaan. Unang-una sa Metro Manila, dito sa may Bataan at sa Zambales na kung saan yung mga kababayan natin ay sinilanta ng nakaraang habagat at dito rin sa may Mindoro. Yun yung mga posibleng may mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Gayun din may mga mahinang pag-ulan tayong inaasahan dito sa may area ng Calabarzon, ng Bikulan o yung Bicol region at dito naman po sa may Kabisayaan dahil nga po sa tinatawag nating trap o yung pong extension ng kaulapan nung binabantayan nating LPA, mahinang pag-ulan rin po ang ating posibleng maranasan sa may Eastern Visayas, kasama nga po ang Caraga at ang Davao Region. Yung pong mga lugar naman na kung saan ay makakaranas ng maaliwalas ng panahon, subalit meron din pong mga bahagya o mga tinatawag nating pulupulong pag-ulan, ito po ay dito sa may bahagi ng Mindanao na kung saan ay magandang panahon ng mararanasan, ang mga pag-ulan ay isolated lamang at hindi naman po ganong kalakasan. Alright, Mr. Cada, maraming salamat sa inyong ibinahaging mga impormasyon. Last few reminders po sa ating mga kababayan bilang may binabantayan tayong mga panibagong sama ng panahon sa labas ng ating bansa. Para sa ating mga kababayan na kung saan ngayon pa naman meron pa rin tayong mga low pressure area na minomonitor at nandyan pa rin ang ating southwest monsoon o hanging habagat. Iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung may mga biglaang pag-ulan dahil sa dulot ng thunderstorm. Maganda po rin po na meron tayong pananggalang sa mga ulan katulad po ng payong. Alright, maraming salamat po Mr. Cada. Mga kababayan, atin pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil sa lagay ng ating panahon. Ngayon naman silipin na natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise ay 5:45 AM, ang sunset naman ay 5:47 PM. Ang ating moonrise ay 11:52 PM, may moonset po tayo na 12:55 PM. May illumination po yan na 52%. Para sa ating tidal predictions along Manila Bay na hatid sa atin ng NAMRIA, ang ating high tide ay 3:19 AM, may taas po yan na 0.95 meter. At ang ating low tide naman mga kababayan ay 12:54 PM, may taas po yan na 0.14 meter. And sabik na ba kayong malaman ang winners ng ating Panahon TV Tag-Ulan promo? Aba tutok lamang po hanggang 5:30 dahil mamaya-maya po i-a-announce na po natin ang mga mapapalad na nagwagi ng Panahon TV gift packs. At mga kababayan, wala pong bibitaw, magbabalik po ang ating programa, Panahon TV.